At yung rally ng mga supporters ni Marcoleta, oh, parang yun na yung ano, yun na yung pagpapakilala sa kanya. Tapos bumaba pa si Marcoleta galing sa taas, pumunta doon sa mga nagrarally, Marcoleta. Oh. Kaya kung titingnan, positioning na yata ito para sa pag-vice president eh. Ganun yung ano, mga kabunyog mga kabayan, ganun yung posibleng play doon. Hmm? Ano 'yun? Yun yung yan yung ano doon, ha? Kasi biglang ano eh, biglang dumami yung tao na supporters ni Marcoleta ang dumating. Tapos bumaba si Marcoleta. So ibig sabihin, alam niyang darating 'yon at alam niyang Marcoleta ang sinisigaw doon. O nag-ano siya, naghumarap siya doon sa mga nagrarally. Hmm? Kaya ano 'yan. Ngayon, sa susunod na mga araw, lalo na pag nagsimula na ang trial ng impeachment ni Sara, asahan natin itong si Marcoleta ang makikipagbakbakan diyan. Ha? Kapag ganon, makikita ng mga supporters ng Duterte na si Marcoleta yung nagtatanggol talaga kay Sara, ano na yan? Ha? Lalo nila itong hahangaan at ito na talaga yung kanilang susuportahang maging Vice President ni Sara Duterte. Yan yung ano, mga kabunyog. Kahit baguhan yan na senador, pero yung mga datihan kasing senador na mga pro Duterte, wala naman na eh. O si Bongo nagtatago. Ay hindi, si Bato nagtatago. Si Bongo, problemado rin yan pag lumabas ng arrest warrant ng ICC. Ah, ah, si Robin Padilla, wala namang kakayahan niya. Si Cayetano, matapos itong pag natanggal na yan sa pagka-Senate President, pag may bago ng Senate President, wala na, tapos na. Kaya ano na ito, si Marcoleta na yung papatampokin nila. Oh. Kaya lang mga kabunyog, ang tanong, paano si Bongo? Kung si Marcoleta na ang posibleng maging VP ni Sara, at ito yung pinoposisyon doon ng mga nagrarally doon sa Senado, paano na si Bongo? Actually, si Bongo problemado din talaga kasi unang-una, unang-una mayroon siyang kaso sa ICC. Posible nang lumabas ang arrest warrant ng ICC. Kaya yung problema ni Bato na nagtatago ngayon, ay kakaharapin din yan ni Bongo sa susunod na mga araw. Kaya mabigat ang magiging problema ni Bongo. Kaya tsaka si Bongo kasi natural nang hindi gusto ni Sara eh. Ano na yan, kumbaga matagal na yan, alam yan ng publiko na naalala nyo noong 2022, pinapatakbo ni Digong si Sara na president. Ang gusto ni Digong ang mag-vice president si Bongo. So ayaw ni Sara, kaya hindi na lang siya tumakbong president. Kasi ang ano kasi niyan, syempre nagsiselos yung magkakapatid na mga tunay na anak ni Duterte. Nung panahon na presidente si Duterte, parang mas marami pa yatang nakuha si Bongo. Kasi nandun mismo sa Malacanang si Bongo. Samantalang yung mga anak niya, ni Digong, si Sara, si Labaste, si Pulong, nandun sa Davao. Hindi nga sila pumupunta ng Malacanang noon. Bakit? Nandun si Bongo at nandun si Hanilet. Yan yung ano dun eh. Ano naman yan? Hindi naman intriga yan na may away talaga sila Bongo at sila Sara. Pero syempre, nire-respeto na lang nila Sara si Bongo dahil grabe ang tiwala ng ama nila ni Digong kay Bongo. Kaya lang syempre, nagsiselo sila kay Bongo kasi ang daming transactions ni Bongo at ng pamilya ni Bongo ay 'di ba nakita naman 'yan. Yung mga bilyon-bilyon na proyekto na nakuha ng pamilya ni Bongo. Syempre, ang nalalaman niya nila Sara Duterte, nila Pulong, nila Baste. Kaya kung tatakbo si Sarang presidente, mahirap na kukunin niya si Bongo. Saka, siyempre, ang gagamiting issue dyan, bakit kukuha si Sara ng taga Mindanao? Di ba? Taga Mindanao din si Bongo. Kailangan taga Luzon. Kaya, itong pagiging itong pagba-vice president ni Bongo, wala na. Kahit, ano na yan, halos sigurado nang hindi magiging vice president ni Sara si Bongo. Kaya lumalakas ang loob ngayon ni Marcoleta na siya na lang. Siya na lang
Kaya yung mga galaw ngayon ni Marcoleta mababasa mo, eh. Ha? Oh, mga kabunyog, yan yung nakikita natin. Ngayon si Bongo, um, lagi namang si Bongo ang pino-project niya sa sarili niya. Ayaw niya ng mga awayan daw sa politika, hindi siya masyado diyan. Ang kanya daw na bisyo o pinagkakaabalahan ay magserbisyo. Kaya 'di ba, laging pinapalabas ni Bongo, nagbibigay siya ng tulong sa mga nasunugan, nagbibigay siya ng tulong sa mga biktima ng lindol o kung anumang kalamidad. Yun yung laging projection ni Bongo, magserbisyo. Ah, kaya lang, ang problema nga, kahit ano yun eh, kahit pag-aano niya kapo-project ni Bongo na magserbisyo, ang problema marami siyang kaso. May mga kasong sinampa sa kanya si Trillanes na plunder, hindi pa yun gumagalaw. Pero pag gumalaw yun, non-bailable din yun eh. Hmm? At mas mabigat itong ang sa ICC na nagsabi na ang ICC na co-perpetrator si Bongo. Oh, pinangalanan kang co-perpetrator, isa sa mga co-perpetrators. O sabi ni Trillanes, yan ang susunod, lalabas na niya ng arrest warrant. Bato ay Bongo at Albayalde. Yun. Kung lumabas yan, patay si Bongo. Wala na. Ha? Kaya yan mga kabunyog ang problema ni Bongo. Mm. Kaya yung pagka Vice President ni Sara, hindi na yan mag-aambisyon si Bongo kasi ayaw din sa kanya ni Sara. Ayaw din ni Sara sa kanya. Oh. Hahanap si Sara ng kasundo niya na Vice President. So, lalo na itong nakita natin na ito ng mga galawan, itong mga galawan na ito na nitong nakaraang mga araw na yung mga tao ang sinisigaw na ng mga nagrarally doon sa Senado ay Marcoleta. Mukhang nakarating kay Bongo na yon. Marcoleta na talaga. Ha? At saka si Bongo rin, si Bongo rin mga kabunyog, mga kababayan, ano rin siya, alam niya rin na maraming ayaw sa kanya. Ay, di ba sino ba yung nag-away na yun? Yung mga supporters ni Vic Rodriguez. Yung mga supporters ni Vic Rodriguez at saka si Jing Paras. Si Jing Paras kasi, supporter ni Bongo. Oh. Kaya yung mga galaw-galaw ngayon ng grupo nila Vic Rodriguez, anti-Bongo yun. Anti-Bongo.